Kasi habang umiikot po ako, lahat po ay nakangiti. Lahat po ba ay masaya? Amen. Lahat po ba ay excited sa gagawin ng Lord ngayong gabi nito? Taos puso po ako nagpapasalamat sa inyo pong lahat. Talaga po yung suporta po natin sa ating couples po hindi po talaga matatawaran. Amen. Yung presensya niyo po ngayon ay isang patunay na kayo po talaga ay sumusuporta sa anumang pong ministeryo. Ngayon po kami ay nandito po tayo para po mag-celebrate ng ating couples Christmas party po. Ang ating po theme ay Pasko ng Pasasalamat. Bakit nga po ba Pasko ng Pasasalamat? Kasi for the whole year, sinamahan po na po tayo ng ating Panginoon. Amen po ba? Meron ba ditong pinabayaan ng Diyos? Dapat po tayo magpapasalamat, hindi lamang po ngayon, kundi sa araw-araw ng ating buhay, sa kalakasan po at higit po sa lahat, syempre yung ating kaligtasan na ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Amen! Kaya ngayong pong gabi, pupunuin po natin ang ating pong bulwagan ng Espiritu po ng pasasalamat sa ating Panginoon. Amen! Nararapat lamang po na siya lamang ang ating itaas sa ating kalagitnaan. At bago po tayo magpatuloy, nais ko po muna na unahin na lang muna natin, syempre, ang ating pong pagkain espiritual. Unahin po muna natin na makapakinig po muna ng salita ng Panginoon na ihahatid po sa atin ng ating pong nag-iisang gwapo. Amen po ba? Asawa po ng ating maganda na si Pastora Angie, syempre, none other than our guwapong pastor, our beloved pastor, Pastor Rodney Capuan. Isang pagsak! Praise God. Piliin ko Panginoon. Talagang nag-iisa lang po ako. Isang pinagpalang gabi po sa bawat sapo sa atin. Hindi naman po ako pakakatagal dahil gusto ko po na ma-enjoy po natin yung ating pong fellowship ngayon pong gabi po ito. Ang pinaka-tema lang talaga ay yung Pasko ng Pasasalamat. Kinuha po natin doon po sa aklat po ng Psalms. Paki-plus nga, sister, yung Psalms 100 verses 4 to 45. Ayan. Yung nakalagay dyan, enter his gate with thanksgiving in our hearts. Ayan. And his courts with praise. Give thanks to him. Bless his name. For the Lord is good. His steadfast love endures forever. And his faithfulness to all generation. Ang Diyos natin kung tinanggap ng buong puso ay hindi nagbabago kahapon, ngayon at magpakailanman. Kaya lahat tayo ay may mga dahilan kung bakit dapat tayo magpasalamat. At syempre, pinaka-lundo ng ating pong pagpapasalamat ay dahil nga po sa Pasko. Di po ba? Kaya kanina sa pag-aawitan natin, as we enter the gates of God, nandun na yung buong puso pagpapasalamat po natin sa ating pong Panginoon. And in the context po, o sa konteksto po ng isang mananampalataya ng ating pong Panginoon, paano tayo ngayon nagpapasalamat sa Pasko, di ba? Dahil sa Kapaskuhan. Magbigay po kayo ng representative bawat table, magpadala po kayo dito. Yung sasagot. Ayan. Sige po, mabilisan lang po para makakain kagad tayo. Di ba? Punta na kagad dito sa harapan. Dahilan po. Dahilan ng pasasalamat sa Pasko. Kasi Pasko ng pasasalamat. Ano yung pwede natin sabihin sa konteksto po ng isang mananampalataya? Tunay na mananampalataya ng ating pong Panginoon. Diba? Pila muna dito. Basta representative ng bawat isa. Isa-isa lang. Isa-isa lang. Praise God, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Alam ko po na tayo pong lahat dito ay masasaya. Amen? Dahil sumasamba tayo sa dakilang Diyos na may likha sa atin, na tunay na Diyos na ating sinasamba at siya po ay buhay. Amen po ba? Siya po ay gumagawa ng himala sa ating mga buhay. Araw-araw po yan.
na ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. At lahat po tayo rito ay pinagpala ng ating Panginoon. Amen po ba? Kahit yung mag-aasawa, kahit yung walang asawa, kahit yung iniwan, ay pinagpapala po ng Panginoon. Amen po ba? Pero tayo po, kahit po tayo ay iniwan. Messi lang. Sige po na. Sige po. Ano yung pinaka pagpapasalamat mo ngayon sa Pasko? Ako po, unang-unang pinagpapasalamat ko sa Panginoon dahil po buo yung pamilya namin. Amen? Yun po yung mahalaga. At lahat po kami ay sumasamba at naglilingkod sa ating Panginoon. Amen po ba? O, yun lang po. Praise God. Dito naman. Sino po rito? Representative. Ayaw ko na yung Ayan. Ano po yung dapat nating pagpasalamat sa Pasko? Sa konteksto ng bilang mananampalataya? Bilang mananampalataya po, mula nung ipanganak ang ating Panginoong Diyos nung araw ng Pasko. Gayon din po naramdaman ko na ang araw-araw sa buhay ko ay naging Pasko. Sapagkat bilang mananampalataya po, wala pong araw na hindi ako biniyayaan ng Panginoon sa pagmulat ko pa lang na sa umaga, yun po ay isa ng gift mula sa Panginoon. Ayan, next. Dito po, next table. Ayan, pakibigay nyo na po. Yung magsasalita dyan, punta na po rito. Ayan. Ano po yung dapat na ipagpasalamat sa Pasko bilang isang mananampalataya? Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Pinagpapasalamat ko po sa Pasko. Unang-una, ang pag-ibigay po ng Diyos Ama sa ating Panginoong Jesus. Kung saan, nandun po yung sa Bible, yung pinakagitna. John 3:16, di po ba? Wala pong makakapantay sa pagmamahal po ng ating Panginoon, ng ating Diyos Ama. Yung po na talagang everyday kailangan po ma-share po natin yung pagmamahal na yun para po ang lahat din na hindi po nakakakilala ay makakilala din po sa Panginoon. Okay, next. Pakiabot na lang po dun sa next table. Okay. Sige po, tayo na po kagad. Ako yung dapat ay magpasalamat sa Pasko. Ayan. Dadating ko lang po. Bilang isang mananampalataya. Bilang isang pananampalataya ko ng Lord, buong pamilya ko po talaga nagpapasalamat sa Pasko. Unang-una po, na-born again po ako, dumating po ako dito sa JIL Malabon. December 25, 1997. Kaya po pagka-Pasko, birthday ko po yan. At yan po ay nabubuhay ko, ipagpapasalamat sa Lord, sa Diyos po. Next, pakipasa. Next. Ayan. Sunod-sunod na po yan. Dito na po, sir. Dito. Hello. Nagsilam daw. Sige. Magandang gabi po sa ating lahat. Ito talaga ang pinagpapasalamat ko palagi. Dahil yung misis ko, di ba, nasa finance. Bakit? Pag naririnig ko kasi yung prayer sa yung prayer sa offering, Panginoon, pagpalain niyo po ang humahawak nito. Di yung misis ko nasa finance. Kaya pag naririnig ko yun, natutuwa ako. At talaga namang pinagpapala ang misis ko. Next! Yung mga kalalakihan dyan sa likod. Ayan. Grupo ng mga kalalakihan. Tayo na. Puro mga kalalakihan yan. Si Kuya Jun dito. Punta kayo. Ayan na pala. Puro kalalakihan yung nasa likod na yun. Mag-special number yan sa susunod na Maraming salamat sa mga kapatid. Narito na ako pasalamat.
Pasko rito talaga napakalaking bagay po mga kapatid na kung wala yung Pasko talaga ang buhay natin talaga ay pamansay-say. Kaya tayo po bilang liwanag at ikaw at asin binigay ng Panginoon sa buhay ng bawat sa atin. Amen? Next, pakilabot doon. Okay, pakilabot doon sa susunod na mesa. Yan na, tumayo na. Oh, may tumatayo mo na. Ayan. Ano? Sasayaw po ba, Pastor? Habang nagsasalita, pwede rin sumasayaw. Akala ko sasayaw talaga. Praise the Lord. Dahil Pasko, sabi nga, Pasko ng pasasalamat. Pagka ganitong Pasko po, ang pinagpapasalamat ko, naalala ko, yung kapanganakan po ng ating Panginoon na nagbigay sa atin ng buhay at pagmamahal. God be the glory po. Next, pakilabot doon. Okay, susunod na po dyan. Susunod na po. Wala pong gustong tumayo dito sa table namin. Kaya ako na naman po ang papasalamat sa Lord sa bagay. Talagang sabi nga, give thanks to the Lord in every circumstance. At testimony na rin, nagpapasalamat ako sa Lord dahil awa ng Panginoon na naman, na-endo na po sa word yung aking pangalan. Purihin po ang Panginoon dahil kahapon, last time ko na rin po sa work. Salamat. Salamat sa Lord. Dahil sabi ko nga, Lord, sabi ko nga sa'yo, may plano naman ako talagang umalis dito sa work ko. Pero by January na lang. Alam niya na Ate Nene. Dahil sabi ko, siyempre, hintayin ko yung bonus. Kaso, nagulat ako kahapon, sinabihan ako, ay pag Friday pa lang, sinabihan ako na last day ko na raw, Saturday. Sabi ko, ibig po sabihin, hanggang bukas na lang ako. Tapos, oo, kasi katulad daw. Pero sa totoo lang, mga kapatid, observation ko personally, pag ako po pumapasok, hindi halos kami nakakaupo. Malakas na malakas ang benta. Palibasa, binigyan na ako ng day off. Wednesday, Thursday. Minsan, sasabihin kahit yung bagyo, hindi naman tayo apektado. Sabi ko, daw na pumasok dahil bagyo. Pero, ang nangyayari, hindi na ako tatawagan para mag-work. Pagpasok ko, babalitaan ko, ang tungal-tungal daw. Ilang araw na. Di yung pasok ko na yun, ayun na naman, malakas na naman. Sabi ko, kasi naman, hindi ko masabi na, kino-consider ko yung sarili ko na parang ako si Joseph, the dreamer, na kapag nagtutuan kayo, yung lingkod ng Panginoon, ipibless yung business. Day off nila ako, tinutubal sila, di ba? Ngayon, nalulungkot man ako, pero wala tayong magagawa. Tinanggap ko, okay lang po, sige po. The last day ko na yun, nagpakasipag-sipag ako lalo. Masipag ako, nagpakasipag pa ako. And then, sabi ko sa mana ko, hinay-hinay kayo ha, huwag kayong hingi ng hingi ha. Wala na akong bala, sabi ko, wala tayong work. Ikaw, endo ka, ako, wala na. Ngayon, sabi ko, Lord, bahala ka na. Pagpasok ko ng Saturday, buti naman hindi naman yung pride ko. Kasi kung iira yung pride ko, hindi na ako papasok ng Saturday. Kasi syempre, nasaktan ako eh. Pero pumasok ako, inalis ko yung pride ko. Nung pumasok ko, purihin ng Panginoon, hindi naman. Hindi. Pag nag-church, nagsimba yung amo ko, nung patapos na kami, uwian na, nagulat ako. Yung pamangkin ng boss ko may inabot sa akin. Bali, special na pansipio, dalawang hamburger na masarap yun eh. Tapos, meron pang sobre na red. Sabi ko, Lord, kaya pala yan mo, kumbaga ilang months yan yung bonus sa akin, hindi ko na kailangan magtrabaho. Kaya yun, salamat sa Panginoon. Next, dito naman. Independent dito. Dito po. Sa last take po natin.
Pasko ng pasasalamat. Ako nagpapasalamat ako dahil ating Panginoon ay mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay, sabi nga, His mercy is forever and His truth is, sabi ng Panginoon, it lives forever. Kung hindi ito naganap, walang katuparan ng Isaiah 9 verse 6. Doon sa sinasabi nga, to us a son is given and a child is born. Ito ang dilita ng Pasko na magpasalamat tayo dahil kung di sa Pasko, kung ang pinanganak na Jesus, wala itong gathering day. Amen. Palapakan mo natin ang Lord. Ayan. Hindi po tayo pong lahat ay tumayo na. Natanggap nyo na po ang bawat mensahe. Marami pong salamat. Alam po ninyo talagang tayo naiintindihan na natin ngayon bakit may Pasko. Hindi po mahalaga dahil marami pong nagsasabi na yung December 25 hindi naman talaga yun yung kapanganakan natin Panginoong Jesus. Pero hindi po yun mahalaga. Ang mahalaga ipinanganak ang tagapagligtas. Pinanganak ang ating pong Panginoong Jesus upang tayo pong lahat ay iligtas, di ba? Sa lahat ng ating pong mga kasalanan. At tayo po ngayon, naiintindihan natin ngayon, bakit tayo nagse-celebrate ng Kapaskuhan? Ang rason, dahil nga po yung pong pag-ibig, napakadakilang pag-ibig ng ating pong Panginoon. At ito po yung dapat na ipagpasalamat natin. Diba? Sabi nga ng kanta, give love on Christmas Day. Diba? Talagang hindi lang dapat sa Christmas Day. In every day of our life, we need to express the love of Jesus to all the people. Amen po ba? Sige po, minsan pa, mawit tayo at damnamin po natin ang awit na ito. Sabihin po natin, I love you, Lord. Your mercy never fails me. All my days, I will held in your hands. The moment that I wake up, until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Minsan pa sabihin natin, I love you, Lord. I love you, Lord. For your mercy never fails me. Express your love. All my days, Lord. I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Ito po yung ipinagpapasalamat namin
Diyos, Panginoon. Habang may tinig, aawit kami, Panginoon. Ika'y tapat, O Diyos. Ika'y tapat sa buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan may magbabago ang kabutihan? Tingnan po natin. Kailan may magbabago ang kabutihan mo? Buhay ko, iaalay ko lahat para sa iyo. Kailan may magbabago ang kabutihan mo? Kailan may magbabago ang kabutihan mo? Kailan may magbabago ang kabutihan mo? Buhay ko, iaalay ko lahat para sa iyo. Kailan may magbabago ang kabutihan mo? Ika'y tapat sa mahinang tinig. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Mga kababaihan lamang po ay kay tapat. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Sa mga kalalakihan, sabihin natin, ika'y tapat, O Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Lahat po tayo sa uling pagkakataon. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang iyong kabutihan. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan. Awitin ko ang kabutihan, Panginoon. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Palakpakan po natin, Panginoon. Maraming pong salamat o aming Ama, Panginoon Jesus, at sa banal na Espiritu, patuloy kumapagtuloy sa amin. We thank you, Father, in Jesus' name. Amen.